Sa Biblia makikita ang nakaraan at maging ang hinaharap. Naitala rin dito ang pinakamasamang mga babae. Ngunit bakit sila ang naitala ng banal na kasulatan? Samahan niyo po ako sa mas malaliman pa nating talakayan. Ang taksil na si Delilah. Malamang pamilyar na si Delilah dahil na rin sa sumikat nito na kanta. Pero mas malaliman pa natin na kilalanin ang isa sa nakakatakot at maalindog na dilag sa Biblia. Si Delilah ay isa sa pinakamagandang dilag na Palestino dahil sa angkin nitong kagandahan ay nabihag nito ang puso nitong si Samson na siya namang tagapagligtas at bayani ng mga Hebreo mula naman sa pang-aapi at pananakop sa kanila ng mga taga-Canaan at mga Palestino. At dahil tila ba hindi magapi ng mga kalaban ang malakas na si Samson, kinausap nila ang pinakamalapit sa kanya. Ito ay walang iba kung hindi ang suki nitong babae na si Delilah. At kahit na totoong pag-ibig ang sa kanya ay inialay ni Samson, para naman kay Delilah ay talaga namang customer lang ito para sa kanya. Isiniwalat nito ang lihim ng lakas ni Samson. Kaya naman sinugod ito ng mga kalabang Palestino, ginupit ang buhok at saka binulag at ikinulo. Matapos na makuha ni Delilah ang salaping kapalit ng pagtataksil niya, ay wala nang naitala pa kung ano ang kinahinatnan niya. Ang sayaw ng kamatayan ni Salome. Si Salome ay prinsesa ng dinastiya ng Herodian ng ikaunang century sa Palestina na noon ay probinsya ng Empiro na Romano. Isinalarawan ito bilang maganda at matalinong uri ng prinsesa. Nang pakasalan ng kanyang ina ang kanyang tito, matindi itong tinuliksa ni John the Baptist na siya namang nagbinyag kay Hesukristo. Nang panahong iyong itinuturing ang gawaing yaon na isang pangangalo niya. Ito ay napakasamang balita para naman sa pamilya nitong si Salome. Maaaring maalis sa kanila ang trono kung hindi mapatatahimik ng tuluyan itong si John the Baptist. Kaya naman ang solusyon ay sayawan ang kanyang amain upang ito ay pasayahin. Sa sobrang saya nito ay tinanong nito si Salome kung ano ang nais niyang pabuya dahil sa magandang pagsayaw nito. Ayon sa utos ng kanyang ina, ang ulo ni John the Baptist ang nais nito na iregalo at ito ay dapat nakalagay sa malaking plato na siya namang agaran na tinupad. Inalisan ng ulo si John the Baptist dahil sa maalindog na sayaw nitong si Salome. Ang kahinaan ni Eva. Ang naging sanhi ng orihinal na kasalanan nating sangkatauhan ay ang kahinaan ng ating orihinal na ina na si Eva. At dahil alam nyo na nga ang kwento, nais ko lang ibahagi na ng panahong iyon ay walang mansanas sa gitnang silangan o ang Middle East. Ayon sa mga scholar na malamang na prutas na pomegranate o kilala natin dito sa Pilipinas na ang granada ang tinutukoy na kinain niya. At doon madadagdagan daw ang kaalaman niya at mas tatalino pa siya. At dahil hindi pa nararanasan ni Eva na siya ay lokohin, hindi niya inakala na ang kausap niya ay si Satanas pala. At dahil first time din ni Adan na malinlang, ay kinain niya ang pinagbabawal na prutas. Kaya wala, sila ay napalayas. Ang walang awang si Herodias. Bata pa lamang ang buhay nitong si Herodias ay masalimuot na. Kinuha ng lolo niya ang buhay ng lolo niya dahil sa selos. Saka naman sinunod nito ang mismong anak niya na tatay nitong si Herodias. Itinago sila ng kanyang ina sa Roma. Kaya naman nang pakasalan ng ina ang kanyang tito ay maiging tinutulan ito ni John the Baptist. Mga katinagalog ko, si Herodias ay ang ina ni Salome na nag-uutos sa kanya na sumayaw ng malaswa at hingiin ang ulo ni John the Baptist na nakalagay sa malaking plato. Ito ay para lamang manatili sa kanya ang trono. O diba? Badiday power. Ang matigas na ulo na asawa ni Lot. Tiyuhin itong si Lot si Abraham. Nang makarating ang buong pamilya sa bayan ng Canaan ay naghiwa-hiwalay na sila ng landas. Si Lot naman ay napadpad sa Jordan Valley kung saan palagi ang may digmaan ng mga hari. Doon ay nahuli ang buong pamilya niya ng isa sa nakikidigmang hari at saka naman sila iniligtas nitong si Abraham. Lumipat ang pamilya sa syudad ng Sodom. Sa panahong iyon naman
naman ay tiyempo nawawasaki na ng Diyos Ama ang syudad dahil sa tindi ng kasalanan na kanilang ginagawa. Nang magsugo ang Diyos Ama ng anghel ay ang pamilya ni Lot ang napili dahil sa angkin nila na kabutihan upang mailigtas bago pa ang nakatakdang pagkawasak. Isa lamang ang dapat na sundin ng buong pamilya sa oras na makaalis sila sa bayan ng Sodom at iwanan ang lahat ng mayroon sila ay wag nang lilingon pa. Ito ay kahit paano ang mangyari, kahit na ano ang marinig o maramdaman nila. Kumbaga, let go, move on na. Ngunit ang asawa ni Lot ay hindi nakatiis sa paglingon nito sa iniwan nila na nakaraan. Ito ay kaagad naman na ikinasawi niya. Ang katawan niya ay naging tuyong asik, ang taksil na mga anak ni Lot. Matapos ang delubyo na naranasan nila sa bayan ng Sodom, ang dalawang anak na babae mismo ni Lot ay naniwala na sila lamang ang mga tao na natitira sa buong mundo. Ang mga dapat ay magiging asawa nila ay kasama sa nasawi. Kaya naman upang dumami at makapagparami ay nilalasing nila ang kanilang sariling ama at doon ay tumatabi sila sa kanya. At ang dalawa ay nagdalang tao at kalaunan ay nagsilang ng mga anak na lalaki na naging bagong bayan na palagian naman na nasa digmaan. Alin sa mga babae sa ating listahan, mga katinagalog ko, ang dapat lamang na maitala sa listahang ito? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama na ito naman ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.